Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 27, 2026, Biyernes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 18, verses 21 to 28. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay mapakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa mga nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo po ay nasa diwa ng ating pong 40 araw na paghahanda o Kwaresma na ang tanging panawagan ay tayo po ay magbalik loob sa Diyos, magsisi sa ating pong mga kasalanan. At dito sa ating unang pagbasa, ang pinapaalala na kung gaano kabuti ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon para magbalik loob at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kahit gaano pa man kabigat o kalaki ng kasalanan ang ating nagawa, handang-handa ang Diyos na magpatawad kung tayo po ay lalapit sa Kanya at magsisisi. Kaya nga binibigay dito sa atin na suriin muli ang ating mga naging pamumuhay, kung paano ba tayo ba ay mas nagiging mabuti o kung saan tayo patungo, no? Dahil nga marami tayong gagawin ng mga sakripisyo sa mga susunod pa mga araw na ang tanging layunin ay mauwi ito sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Huwag nating husgahan ang ating mga sarili na hindi na tayo kayang patawarin sa laki ng ating mga nagawa, kaya napapakasama na tayo. No? Dito nga, maganda marinig na kapag ang taong masama, napakabuti, siya ay mabubuhay. Pero kapag ang tao naman, tingin niya sa kanyang sarili ay mabuti, pero nagiging masama sa kanyang kapwa, nagiging mapanghusga, doon tayo mapapahamak. So, hayaan natin at ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa kung sino ang masama at kung sino ang mabuti. Basta tayo po, ituon natin at i-focus natin kung saan nga ba tayong direksyon patungo. Tayo ba'y mabuti na gumagawa ng masama o naging masama at nagsisikap magpakabuti. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.